Nako, hindi ho talaga to sasapat yan. Mahihirapan talaga sumapat yan. Oo. Lalong-lalo na pag tumagal po itong labanan na to. And it looks like tatagal pa ho ito no? Kasi hindi naman po tumitigil ang bombahan no, ng Mm. dalawang panig. Pag tumagal po ito, hindi na talaga yan sasapat kasi maliban sa in the first place ay lumiit na ang kita nila dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, no, ay tumataas na rin ang presyo ng bilihin, no, tataas ang presyo ng kuryente, pati LPG recently tumaas. Yun nga pong nung Sunday, 'di ba, yung palaspas tumaas na eh. At Yes. ng bagay nagtataasan, hindi ho aabot 'yan. Kaya sa aming tingin, panahon na para i-revisit, sa aming tingin, panahon na para i-revisit natin ang 200 peso minimum wage increase na Hmm. dati ay sana pinag-aralan ng Kongreso. Pero as of now po, Sir Joshua, naibaba na po ba or meron na po ba tayong idea kung sino-sino po itong pong makakatanggap at mula saang mga lugar po? Wala pa ho kaming ganung detalyadong Oo. information. Tulad ninyo, doon lang din po kami sa announcement ng DOLE sa website nila nakakuha ng information. Pero nasa ano po kaya yun, sir? Ngayon lang po ba kaya yan or magtutuloy po kaya yan sa tingin niyo po? Ang problema po natin, pagka naubos po yung 1.2 billion na yan, hindi pa tuho tayo sigurado kung may kasunod pa yan. Mm. Alam natin na nangihingi po ang gobyerno natin ng supplemental budget. Ibig sabihin, yung current budget natin, i-realign para i-divert ito papunta o ibigay ito papunta sa mga mas kailangan natin ngayong may crisis tayo. Ibang usapin pa kung yung buong yan ay aaproban ng Kongreso. Pero ganun pa man, sa aking tingin, hindi pa rin yan sasapat, no? At maaring magkaproblema tayo, lalo na ng malalim na problema, pagka ito pa ay humaba. Kasi imagine nyo, pag talagang lumala ang putukan ho sa Middle East, ay hindi na lang ho yung presyo na lang isang tatama sa atin at yung iba pa mga produkto na nag-iimbak ngayon dun sa Strait of Hormuz, no? Mula fertilizer Yes. hanggang helium. Pati ho yung mga manggagawa natin, baka mapuwersang bumalik yon. Ay nako, saan ho sila pupunta rito? Saan sila Mm. magtatrabaho pagbalik nila? Kaya Mm. napakalaking problema nito. Kaya ang panawagan namin ay sana magpatawag na ang gobyerno ng isang multi-sectoral na summit para sama-sama nating pagplanuhan paano ba tayong sama-samang makakaahon sa krisis na ito. Pero Sir Joshua, ano po ba yung nakikita po natin na mga sector po or grupo na mga manggagawa na pinaka-affected po ng energy crisis po na ito? And sa tingin po natin, sila na po dapat yung mauna na po para po dito sa mga ayuda na po na yan. Ay syempre po yung mga transport workers natin ang Oo. pangunahin, no? Mm. Transport workers, yung mga mangingisda natin, yung mga magsasaka natin kasi pareho naman silang gumagamit din sila ng gasolina. Hindi makapangisda yung mga mangingisda natin kung walang Yes, yes. gasolina rin, di ba? Pero maliban po doon, sa aking tingin, ang pangunahin po talaga broadly, ang pangunahing may pangangailangan ng suporta ay yung bottom 50% ng household ng Pilipinas. Hmm. Kaya hindi lang po yan yung working poor. Kahit po yung mga tao na above minimum wage, a little above minimum wage, kahit ho sila tatamaan. Which means part ng lower middle class po natin, kahit sila kailangan pag-isipan pa paanong suportahan. Kaya nga po ang sabi namin, kailangan pag-isipan natin ang mas comprehensive na response. Hindi po Mm. pwedeng papatsi-patsi ang suporta. Oo. Eto sir, na-mention niyo na dapat talaga mauna or i-prioritize yung mga nasa transport group. Pero sir, sa tingin niyo po ba ito kasi minsan makakatanggap po tayo ng mga critics, lalong-lalo na po sa mga ibang manggagawa na dapat ba transport group ulit ang mauna? Kasi yung mga binigay ng DSWD is sila na po yung nauna. Ngayong magbibigay naman ang DOLE, sila po ba ulit ang mauuna? Hindi po ba magiging, kumbaga, unfair para po sa ilan po yan? Tingin ko po kailangan maunawaan ng mga kababayan Oo. natin na bago ho nakatanggap ang mga transport workers natin ng ayuda, ay kinargo na po nila ang pagtaas ng presyo ng bilihin ng mahigit Mm. 1 linggo. In other Mm. words, sila na po ang nag-subsidize sa atin nung una. Ang Oo. lagay naman ho sila lang ang mag-sacrifice. Hindi naman din ho tama yon. Ah. Ngayon, yung mga susunod na ayuda po, ang pagkakaintindi ko po niyan, hindi pa nga ho para magbigay ng second round sa kanila kundi para mabigyan pa ang mga iba pang hindi nabibigyan. But having said that, kaya nga sa tingin namin, kailangang pag-usapan uli ang dagdag pasahod
Kasi yun lang ang tanging paraan para lahat tayo talaga ay masiguro na madagdagan ng ating pasahod para na sa ganun kaya natin mag-survive sa krisis na ito.